pa planchado yung isusuot ko. Kanina ko pa sinabi, di ba? Aalis kami ng barkada ko. Hilda, sandali lang naman. Kakatapos ko lang magsampay nitong nilaban ko. Isinabay ko na rin kasi yung mga kortina at kobre kama. Wala akong pakialam sa mga kortina. Ang kailangan ko, itong damit ko. Napakabagal talagang kumilos. Para kang pagong. Tabi nga. Aray, Hilda, huwag mo naman akong itulak. Ate mo pa rin ako. Ako ang mas nakakatanda sa'yo. Oy, ano yan? At ikaw pa may ganang magtaas ng boses ngayon, Dahlia? Ikaw na nga itong walang silbi? Ikaw pa may ganang magalit? Hindi naman po sa ganun pa. Nagpapaliwanag lang naman po ako sa ginawa. Huwag mo akong mapapapapa! Hindi kita anak! At huwag mong idadahilan na mas matanda ka sa kanya. Baka gusto mong ako tumulak sa'yo ngayon. Siguro naman hindi ka napapalag, di ba? Kasi mas matanda ako sa'yo. Ano? Tama si Papa. Sampid ka lang naman dito eh. Nagre-reklamo ka pa. Kaya nga iniwan ng mama mo ang tatay niyan eh. Dahil walang silbi. Ewan ko ba kung bakit yung kapatid mo hindi rin iniwan. Pwe, dito tuloy yan nagpeperwisyo. Hoy Dahlia, magpasalamat ka ha at tinanggap kita rito. Kaya ayusin mong trabaho mo kung ayaw mong sa kalsada matulog ngayong gabi. Hala sige, sundin mo ng kapatid mo. Mahal na Misteri, isang mapagpalang pagbati sa iyo at sa buong pangkat ng Misteryo sa Dilim TV. Nais ko po munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong programa. Hindi lamang ito nagbibigay ng kakaibang aliw at kilabot sa gabi-gabi, kundi nagsisilbi din itong tulay upang maibahagi ang mga karanasang hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. Salamat po sa pagtulong ninyong mailabas ang mga kwentong madalas ay nananatili lamang sa dilim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dahlia at sumulat ako dahil may dala-dala akong kwento na hindi ko kayang ipagtapat sa mga taong kakilala ko. Mahirap pong ibahagi ito sa kanila nang hindi ka hinuhusgahan o kinatatakutan, kaya naman minabuti kong dito ko ilapit ito sa inyo. Alam ko po na sa pamamagitan ng inyong programa, marami ang makakaintindi at makakaugnay sa bigat ng aking pinagdadaanan. Sana po ay mabigyan nyo ng pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan at inyo po sanang pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Hello, Ma. Opo, okay na okay po kami dito. Naku, Ma, ang taas-taas ng nakuha kong grado. Halos lahat po line of 9. Proud na proud nga po si Papa sa akin eh. Belinda, kamusta? Oo, inaayos na namin yung kusina natin. Inuuna na ngayon yung sa may bandang lababo. Konti na lang matatapos na. Tiyak na gaganda lalo ang bahay natin. Huwag ka nang mag-alala dyan. Oh, eto ulit anak mo. Atat na atat makausap ka. Hello, Ma. Oo naman po, kasi miss na po kita. Si Ate Dahlia, huwag mo na pong itanong. Napakatamad po rito yan. Puro utos lang po sa akin. Balita ko nga po sa eskwela, madalas daw pong mag-cutting classes yan. Sayang lang yung pinapadala mo para sa pag-aaral niya. Oo, totoo yan, Belinda. Pinagsasabihan ko nga, pero sumasagot pa. Kakausapin mo? Sige. Sandali lang kasi may sasabihin pa kami sa'yo. Hello, Ma? Kamusta ka? Hello, Dahlia anak. Ano ba tong mga naririnig ko? Hindi ba't matalino ka at maaasahan? Bago ako umalis, ang tataas ng grado mo anak. Ayusin mo naman ang buhay mo. Nagpapakapagod ako rito para lang makapag-aral kayo. Tapos malalaman ko, puro cutting classes lang ang gagawin mo. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ka ba anak, ha? Pero Ma, hindi naman po. Hello, Belinda. Magpapahinga na yan at baka maliit pa yan bukas. Pagalitan na naman ang guro niya. At ikaw, mag-iingat ka lagi riyan. Nga pala, malapit na ang bayaran ng kuryente at saka ng tubig.
Baka naman makapagpadala ka na. Sige. Sandali lang, kakausapin ka ulit ng anak mo. Ang kulit talaga nito. Hello, Ma. Mag-ingat ka po dyan, ha. Yung sapatos po na sinasabi ko, Mama. Sige po. I love you. Bye-bye po. Oh, ate, ito na yung telepono. Balik mo na dun sa ibabaw. Nga pala, gawin mo tong project ko sa science. Dapat bukas tapos na yan, ha. Ano? Hilda, marami pa akong kailangang tapusin na gawaing bahay at saka marami rin akong takdang aralin. Ate naman, kayang-kaya mo yan. Manonood kami ng sine ng mga barkada ko. Kaya kailangan tapos na yan pagbalik ko. Mamayang gabi mo na lang gawin yung sayo. Basta, unahin mo na to. Sige ka, isusumbong kita kay Mama. Alam mo, Dahlia, wala akong narinig sa'yo kundi reklamo. Bilisan mo rin yan at baka makatingin ka pa sa akin. Yung ulam, lutuin mo na rin dahil gutom na ako. Bilis! Misteri, nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga taong naging sentro ng aking mundo, ngunit naging mitya rin ng aking walang katapusang pagdurusa noon. 3 taon lamang ang agwat namin ng aking kapatid na si Hilda. 1 taon pa lamang ako noon nang makilala ni Mama si Tio Hari. Ayon sa kanila, si Tio Hari daw ang nagsilbing tagapagligtas niya matapos niyang takasan ang aking tunay na ama dahil sa pagiging malupit at mapanakit nito. Akala ni Mama, sa piling ni Tio Hari ay makakatagpo kami ng katahimikan at tunay na kalinga. Ngunit ang hindi alam ni Mama, ang lalaking sumalo sa kanya ay may tinatagong kadiliman na sa akin lamang ipinaparanas. Mula nang magkaisip ako, ramdam ko na ang pader sa pagitan namin. Kahit kailan ay hindi ako itinuring na anak ni Tio. Nananatiling isa akong anino lamang sa loob ng sarili naming tahanan. At sa bawat sandali, si Hilda ang natatanging bida. Si Hilda ang laging tama at si Hilda ang laging pinapaboran. Noong elementarya pa lamang ako nang magpasyang mag-abroad si Mama upang itaguyod ang aming kinabukasan. Doon na nagsimula ang tunay kong kalbaryo. Sa tuwing aalis si Mama, naiiwan ako sa kamay ng isang amain na walang ibang ginawa kundi iparamdam sa akin na isa akong pabigat. Ang masakit pa rito, ang maling pagpapalaki ni Tio Hari kay Hilda ang naging dahilan kung bakit tuluyan ding nawala ng galang sa akin ang sarili kong kapatid. Sa halip na ituring akong ate, itinuring niya akong isang aliping, pwedeng sigawan, itulak at alilain sa bawat pagkakataon. Ang masakit, Misteri, sa kabila ng lahat ng sampal, sabunot at bawat masasakit na salita ng mag-ama sa akin, hindi ko magawang magtanim ng galit sa aking puso, lalo na para kay Hilda. Mahal na mahal ko siya bilang kapatid. Ngunit ang pagmamahal na ito ay tila nagiging tanikala ko sa isang bahay na puno ng pait at panlilinlang. Pinipigilan itong lumaban ako para sa aking sarili. Mama, sana umuwi na kayo. Hindi ko na po kaya. Sa araw-araw, Misteri, ang bawat hakbang ko pa uwi ay tila paghatak sa isang mabigat at kinakalawang na kadena. Saktong-sakto lang o madalas ay sadyang kinukulang ang pamasahing ibinibigay ni Tio Hari. Kapag may kailangan akong bilhing proyekto sa paaralan, wala akong pagpipilian kundi ang lakari ng napakahabang daan pauwi sa aming bahay. Ang perang pamasahe ko sana ay pilit ko kasing pinagkakasya para sa ballpen o papel na pangangailangan sa eskwela. At ang pagkain o merienda ko ay hindi ko na naisasama. Palagi na lamang akong nabubusog sa tubig at nagtitiis sa kalam ng aking sikmura. Dahil doon, uuwi akong nangangatog ang tuhod sa pagod at gutom, umaasang may matitira sa hapunan.
Pero madalas, ang tanging nadadatnan ko lamang ay mga buto ng manok na pinagpiestahan na ng mga langaw at isang kalderong puno ng sunog na tutong. Nangayayat ako ng husto. Lumubog ang aking mga mata at naging bakas sa aking muka ang bawat gabing pinalipas ko na tubig lamang ang kumakalam sa sikmura. Ngunit sa gitna ng aking kalunos-dunos na kalagayan, may isang misteryosong naganap. Isang bata ang biglang sumulpot sa kanto at nag-abot ng mainit na tinapay. Ate, pinapaabot sa akin ng mama. Para sa'yo daw to. Mabilis na sabi ng bata bago ko maripas ng takbo. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong makitang tao. At dahil sa tindi ng aking gutom, hindi ko na nagawang mag-alinlangan. Kinakain ko ang tinapay na tila ba ito na ang huling pagkain sa mundo, habang bumubulong ng pasasalamat sa kung sino mang estranghero ang may busilak na puso. Isang hapon, nakaupo si Tio Hari sa sofa habang kampanteng naglalagay ng nail polish si Hilda sa kanyang daliri sa paa. Kakatapos ko lang maglampaso sa sahig, pawis na pawis, nang may kumatok sa aming pintuan. Si Aling Marites, ang isa sa aming kapitbahay. Napansin naming may bitbit itong malaking basket na nakabalot sa mamahaling tela. Tao po! Tao po! Hari! Oh, eto oh! May nagpapaabot para daw kay Dahlia. Para kay Dahlia? Sigurado ka ba, Marites? Baka nagkakamali ka lang ng bahay na pinasukan. Hindi, Hari! Ano ka ba? Malinaw ang bili ng lalaking nag-abot nito sa akin. Ibigay ko raw kay Dahlia, yung panganay na anak ni Belinda. May kasama pang ang extra para sa akin kaya hindi ko na tinanggihan. Lalaki? Sino pong lalaki? Baka kung sinong tambay lang yan na nabighani sa payat na mukha ni ate. Patingin nga, ano naman yan? Hindi naman mukhang tambay ang lalaki. Ang gwapo-gwapo nga eh. Oh, eto na pala si Dahlia. Dahlia iha. Eto oh, may nagpapabigay sa'yo. Ganun po ba? Salamat po, Aling Marites. Baka naman ninakaw lang yan o galing sa kung anong masamang paraan. Imposibleng may magbigay sa kanya ng ganyang kalaking basket. Oy Dahlia, umamin ka. May secret admirer ka, no? Baka mamaya sindikato yan o kaya akyat bahay gang. Grabe ka naman, Hari. Hindi naman ganoon ang itsura ng lalaki. Mukha siyang disenteng tao at mukha talagang mapera. Aba, napakaswerte lang talaga nitong si Dahlia at nagkaroon siya ng manliligaw na ganoon. Pero medyo may edad na nga kung ikukumpara mo sa kanya. Nasa 20 anyos mahigit na. Itong si Dahlia masyado pang dalagita. Kaya nga nakakapagduda, hindi ba? Bahala na kayo. Basta ako, ayan na, binigay ko na sa anak mo. O siya sige, mauna na ako. Pagpasok sa loob, dahan-dahan kong binuksan ang balot nito. Ang amoy pa lang na humahalimuyak ay tila humahaplos na sa aming mga kaluluwa. Amoy ng bagong luto, mayamang rekado at malinamnam sa amoy. Nanlaki ang mga mata ni Tio Hari at Hilda sa kanilang nasilayan. Bihira kaming makakain ng ganito, misteri. Isa itong piging na parabang mayroong selebrasyon. Sa loob ng basket sa gitna ay may isang tumpok na dilaw na sinangag na parabang kay sarap-sarap at bagong luto. Nakapalibot dito ang 2 itlog na saktong-sakto ang pagkaprito. May malasadong pula pa. May malalaking hiwa ng lechong baboy na sobrang lutong ng balat at isang buong lechong manok na nagmamantika sa harap. Sa gilid ay may sariwang kamatis at itlog na maalat. At bilang panghimagas, isang malaking leche flan na sobrang kinis at nalulunod sa tamis ng caramel syrup
ang nasa gilid at nasa magandang lalagyan. Wow, seryoso? Para sa'yo talaga to? Ate, hindi kaya may kaibigan kang anak ng politiko? O kaya naman, siguro, namalimos ka sa mayamang amo, no? Tapos, naaawa siya sa'yo. Amoy pa lang, mukhang masarap na. Hindi ito basta-basta. Oy Dahlia, siguraduhin mong walang lason yan ha. Pero parang sayang naman kung itatapon. Wala po akong ideya dito, Tiyo. Hindi ko po alam kung kanino to galing. Pero tama po kayo. Sayang naman kung itatapon. At saka ang dami po nito. Hindi ko mauubos mag-isa. Halina po tayo. Kainin na po natin to. Mabuti naman at naisip mo yan kasi ikaw hinahatian ka namin ng pagkain. Dapat lang nabigyan mo kami. Hindi ko hihindian yan kasi minsan lang ako makakain yan. Tara na, kumain na tayo. O Ate Hilda, kumain ka ng marami para tumaba ka naman kahit konti at hindi ka nagmumukhang multo. Naging sunod-sunod ang pagdating ng mga regalo. Minsan mamahaling damit, relo o mga gamit sa eskwela. Pero ang pinakamadalas ay ang masasarap na pagkain. Iba-ibang tao rin ang inuutusan, Misteri. Minsan bata, minsan kapitbahay o kaya naman mga tindera sa tabi-tabi. Lahat sila ay iisa lamang ang sinasabi. May nagpapabigay po para kay Dahlia. Naging malaking palaisipan ito kay Tio Hari. Nakikita ko ang kuryosidad na may halong inis sa kanyang mga mata habang pilit niyang hinuhulaan kung sino ang misteryosong nagpapadala sa akin ng mga ito. Binabantayan niya ang bawat kilos ko. Iniisip na baka may lihim akong kasintahang mayaman o makapangyarihan. Pero maging ako ay nalilito din at unti-unti nang natatakot. Ang totoo niyan, Misteri, hindi ko na po alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Noong una, ang mga regalong natatanggap ko ng mga damit at gamit sa eskwela ay tila isang pambihirang biyaya sa gitna ng aking paghihirap. Pero habang tumatagal, ang pasasalamat ko ay napapalitan na ng matinding kaba. Sino ba talaga ang nagpapadala at nagmamasid sa akin? Isang gabi, habang naglalakad ako sa isang madilim na kalsada, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Ang tanging liwanag na gumagabay sa akin ay ang malamlam na buwan at iilang poste ng ilaw na kumukurap-kurap pa na tila ba nagbababala sa akin. Napatigil ako nang marinig ko ang isang kaluskos sa mga tuyong dahon sa aking likuran. Agad akong lumingon pero wala akong nakita kundi ang naglalakihang anino ng mga puno na tila sumasayaw sa hangin. Sino yan? May tao ba? Bulong ko habang nanginginig ang aking boses. Nagpatuloy ako sa paglalakad pero sa pagkakataong ito, mas bumilis ang tibok ng puso ko, Misteri, dahil may kung anong anino sa gilid ng aking mga mata na tila sumasabay sa bawat hakbang ko. At doon ko naramdaman ang isang napakalamig na hininga sa aking batok. Ang tunog ng sarili kong mga hakbang ay tila may kasabay na isang mabigat at dambuhalang yabag na sumasabay sa akin. Sa sandaling yun, tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ramdam ko ang titig ng isang nilalang na hindi ko naman nakikita at maipaliwanag. Sino yan? Sino po kayo? Huwag niyo po akong saktan. Sa pagmamadali ko dahil sa matinding takot sa aninong sumusunod sa akin, hindi ko na napansin ang nakausling ugat ng puno sa daan. Napasubsob ako at napaupo sa malamig na lupa habang hinihingal dahil tila ang puso ko ay gustong kumawala sa aking dibdib.
Pero misteri, sa mismong harap ko, sa gitna ng lupa, biglang lumitaw ang isang maliit na kahon, mas maliit pa sa aking palad. Ano to? Saan to galing? Kanina pa ba to dito? Dahan-dahan ko itong pinulot at binuksan. Sa loob ng takip, may nakasulat doon, para sa minamahal kong Dahlia. Hindi ko akalain, misteri, na para sa akin ang kahon na yun. Napatingin ako sa kung ano ang laman nito. Isang nagniningning na gintong kwintas na may pendant na puso. Gulat na gulat ako. Sa buong buhay ko, ni kailanman ay hindi ko maisip na makakahawak ako ng ganito kamahal na bagay. Luminga-linga ako sa paligid, pilit na hinahanap kung sinong mahiwagang kamay ang naglapag nyon. Pero wala akong makita kundi ang mapanganib na kadiliman ng gabi. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, bumungad agad sa akin ang galit na mukha ni Tio Hari. Nakatayo siya sa labas, tila kanina pa ako inaabangan para bugbugin ng masasakit na salita. Oh, bakit ngayon ka lang? Wala pang sinaing at wala ring ulam. Gutom na kami ng kapatid mo. Pasensya na po, Tio. May tinapos lang po kaming mahalagang project sa school. Graduating na rin po kasi ako, kaya marami talagang ginagawa. Huwag mo akong ma-project ha? Siguro nakipag-date ka lang, no? Ano yung hawak mo? Akin na nga yan. Wala akong nagawa nang hablutin niya ang kahon mula sa aking kamay. At nang buksan niya ito, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ganda ng gintong nasa loob. Sakto namang lumabas si Hilda mula sa pinto na patingin sa hawak ni Tio. Wow, Papa! Ano yan? Ginto ba yan? Oo, tunay na ginto to. Hoy, ikaw Dahlia, sigurado ka bang binigay ito sa'yo? O baka naman ninakaw mo lang to? Hindi ko po ninakaw yan, Tio. Pangako. At saka, paano ko naman po mananakaw pati yung kahon na may nakasulat ng pangalan ko sa loob? Oo nga, Papa. May pangalan si ate sa takip. Sa kanya talaga to. Kahit na. Ang tanong, bagay ba sa kanya? Eh di hamak na mas bagay ito sa'yo, anak. Isuot mo nga ito. Ha? Pa, hindi naman po sa akin yan. Aba, bakit? Tingnan mo nga yung si Dahlia. Mukhang katulong. Hindi bagay yung ginto sa kanya. Mas nararapat yan sa isang prinsesang tulad mo. Pero Papa, parang mali yata kung ako magsusuot. Sa kanya naman po yan binigay. Ayos lang yan, ano ka ba? Marami nga siyang utang sa atin, hindi ba? Ituring mo na lang itong kabayaran sa lahat ng kinakain niya rito. Oo, tama si Tio, Hilda. Mas bagay nga sa'yo yan. Sa'yo na. Mas magagamit mo yan. Tuluyan ang kinuha ni Tio Hari ang kwintas at isinuot kay Hilda. Ang totoo, misteri, kahit na unang pagkakataon kong magkaroon ng isang kwintas na ganun kaganda, ay hindi naman ako nangihinayang dahil mas mahalaga sa akin yung katahimikan at yung hindi na lang nila ako masigawan. Dumaan ang ilang mga linggo. Sa loob ng mahabang panahon na pag-aabang ni Tio Hari sa kung sino ang nasa likod ng mga regalo, dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang hapon, umuwi si Tio na may kasamang isang lalaki. Hindi maipinta ang tuwa sa kanyang muka. Tila ba nakatagpo siya ng isang nakatagong kayamanan na ngayon lang niya nahawakan. Sa wakas, nakita ko na rin at nakilala na kung sino ang misteryosong lalaking nagpapadala sa'yo ng mga regalo. Ha! Dahlia, eto oh, hindi mo alam kung sinong nakita ko. Napatingin ako sa lalaki. Sa tingin ko ay nasa 25 pataas ang kanyang edad. Mestizo, gwapo at napakakisig ng postura. Yung tipong halatang may kaya sa buhay at hindi basta-basta. Ngumiti siya sa akin ng may paggalang at iniabot ang isang kahon ng cake. Para sa'yo, Dahlia. Maraming salamat. Pero sino po kayo? Ako nga pala si David.
Kayo rin po ba yung nagbibigay sa akin ng mga pagkain at regalo? Bakit niyo po ginagawa yun? Hindi ko naman po kayo kilala. Wala lang. Gusto ko lang maging kaibigan ka. Teka. Tama na muna yan. Gutom na ako. Parang David. Total naman pinagbigyan kitang makita at makausap na sa wakas si Dahlia. Baka naman pwedeng magpakain ka naman dyan Napakalaking pabor ng ginawa ko para sa'yo para hindi ka na mahirapan. Napangiti lamang si David at nag-abot ng 500 piso kay Tiyo Hari. Tuwang-tuwa naman si Tiyo at mabilis na lumabas para bumili ng pagkain. Naiwan kaming 3 ni Hilda sa loob at takang-taka ako, gayon din ng kapatid ko sa kung ano ang totoong pakay nito. Hindi ko rin lubos maisip, Misteri, kung totoong may gusto ito sa akin dahil napakalaki ng agwat naming dalawa. Ate, siya ba yung nagbibigay sa'yo ng mga regalo? Parang hindi na siya estudyante. Parang nagtatrabaho na Pero, ang gwapo kuya, totoo bang secret admirer ka ng ate ko? Hindi Mali kayo ng inaakala. Isa lang akong taong nagmamalasakit kay Dahlia. Nagmamalasakit? Kung nagmamalasakit ka lang, bakit ganun kadami yung binibigay mo? Halos araw-araw? At saka, meron pang mga mamahaling gamit tulad nung kwintas na ginto. Alam mo, Kuya David, maraming pagkakataon na napapawi yung gutom ko dahil sa tulong nyo. Yung mga simpleng bigay nyo ng tinapay, napakalaking tulong sa akin at nagpapasalamat ako doon. Pero hindi nyo naman po kailangang gawin yun. Ayoko pong makaabala sa inyo. Hindi ka naman nakakabala sa akin, Dahlia. Kagustuhan kong gawin yun dahil naawa ako sa kalagayan mo. Ano ba yan? Lahat na lang naawa sa ate ko. Kahit yung mga kaibigan ko sa labas, naaawa daw sa kanya. Pero sabi ni Papa, huwag daw akong maawa kasi bata pa lang, naghirap daw kami dahil kay ate. Ganun ba sabi ng papa mo? Ay ikaw, ano ba sa tingin mo? Yun ba yung totoo? Ano ba yung nararamdaman mo sa puso mo? Napayuko si Hilda at hindi nakasagot. Sa unang pagkakataon, Misteri, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pag-aalala. Inabutan siya ni Kuya David ng pagkain at sinabing maghati-hati kami doon. At sa unang pagkakataon, kumain ako kasama ang kapatid ko ng masaya at mahinahon. Matapos ng gabing yun, doon na nagsimula ang madalas na pagbisita ni Kuya David. Para talaga siyang kuya sa amin, Misteri, pero para kay Tiyo Hari, isa lang siyang balon ng pera. Kalaunan, naging masahol ang trato ni Tiyo Hari kay Kuya David. Pinuwersa niya itong magbigay ng pera kapalit ng pagpayag na dalawin ako sa bahay. Pero ang perang yun ay nauubos lamang sa alak at sugal. Hanggang sa isang gabi, umuwing lasing na lasing si Tiyo. Ay, David! Pengi pa nga ako kahit 200 lang. Natalo ako sa laro. Kailangan kong bumawi. Wala na akong pera dito. Ang sabi nyo, ipambibili nyo ng hapunan. Pero inubos mo lang pala sa sugal. Gutom na yung mga anak mo. Aba, para sabihin ko sa'yo, si Hilda lang ang anak ko. Yang si Dahlia, katulong lang naman namin yan. Wala akong responsibilidad sa kanya. Kaya nga ako tumutulong para hindi sila magutom. Lalo na to si Dahlia. Aba, mayabang ka na porket nag-aabot ka ng pera. Akala mo kung sino ka na? Papa, tama na po. Mabait naman po si Kuya David. Tumigil ka! Pati ba naman ikaw kumakampi sa kanya? Ha! Nilaso na nito ang utak mo. Hoy David, pati anak ko, pinag-iinteresan mong hayop ka? Wala akong interes sa anak mo. Naaawa lang ako sa kanila, lalo na kay Dahlia. Pweh, awa daw. Sinong niloko mo? Mabuti pa, lumayas ka sa pamamahay ko.
Huwag na huwag kang babalik at hindi na ako tatanggap ng kahit na ano sa'yo. Mayabang! Marami pang pwedeng magbigay sa amin. Mas malaki pa sa binibigay mo. Tiyo, tama na. Kuya David, pasensya ka na. Mas mabuti siguro kung umuwi ka na lang muna. Kami na bahala kay Tiyo. Sa ngayon palalampasin ko yan dahil ginagalang niyo siya at ama pa rin siya ni Hilda. Pero huwag kayong mag-alala dalawa. Babalikan ko kayo at hindi ko kayo pababayaan. Mula noon, ipinagbawal na ni Tiyo ang pagbisita ni Kuya David. Ikinulong niya ako sa loob ng bahay. Kapag nakikita ni Tiyo na nasa labas si Kuya David, lalo niya akong pinaghihigpitan at pinahihirapan. Ate, pasensya ka na kay tatay ah. Hindi ko rin alam kung bakit siya nagkakaganon. Wala kang dapat ikahingi ng pasensya, Hilda. Siya naman talaga yung gumagawa nun eh, hindi ikaw. Alam mo ate, napag-isip-isip ko. Mali nga yata yung naging trato ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. Kasi ang totoo, tinuturuan lang ako ni tatay na maging salbahe sa'yo. Pero ang totoo, idol nga kita eh. Kasi ang tali-talino mo, parang lahat, alam mo. Totoo ba? Totoo ba yan, kapatid ko? Kasi alam mo, hindi ko akalain na ganyan yung naiisip mo sa akin. Akala ko, talunan yung pagkakakilala mo sa akin. Hindi ate, sobra kitang hinahangaan. Pero dahil sa ganun ang turing sa'yo ni Papa, akala ko dapat ganun din ang gagawin ko sa'yo. Pero nung tumitindi na yung bisyo ni Papa, doon ko na napansin, mali pala talaga yung trato niya. Kaya sana, huwag ka ring magalit sa akin. Naku, Hilda, hindi ako magagalit sa'yo. Kasi bunso kitang kapatid. Iintindihin kita kasi alam ko, wala ka naman talagang kasalanan. Napakasaya ko, Misteri, na sa wakas ay nagkasundo na kami ng kapatid ko. Nagpapasalamat ako noon sa Panginoon na tinugunan niya ang dasal ko. Mula nang paalisin ni Tiyo Hari si Kuya David, ang aming bahay na dati ay malamig ay nagmistulang isang rehas na bakal. Hindi na kami pinahihintulutang pumasok ni Hilda sa eskwelahan. Ang akala ni Tiyo, sa pagkulong sa amin ay nagagantihan niya si Kuya David. Ngunit ang totoo, sarili niyang pamilya ang unti-unti niyang pinahihirapan. Hindi na nakatiis si Hilda. Isang gabi, nang tumawag si nanay mula sa abroad, isinumbong niya ang lahat. Ang pagsusugal, ang pag-inom, at ang bawat latay na tinatanggap ko. Nag-away sila ni nanay sa telepono. Isang sagupaan ng sigawan na nauwi sa pagbaba ng linya. At gaya ng inaasahan, ako ang naging lunas sa kanyang nag-aapoy na puot. Walang niya ka? Napakasumbongera mo talaga! Aray, masakit na po Tiyo. Nagmamakaawa po ako. Tama na po, nasasaktan ako. Pa, tumigil na po kayo. Hindi si ate ang nagsumbong kundi ako. Ako ang nagsabi kay mama dahil maling-mali na po yung ginagawa nyo. Ubus na yung pera natin dahil sa sugal nyo at hindi nyo pa kami pinapapasok. Manahimik kang bata ka ha? Alam ko, itong ate mo ang nag-udyok sa'yo. Dinemonyo yung utak mo. Ikaw, Dahlia, papatayin kita sa bugbog! Matapos akong gulpihin, puno ako ng pasa at sugat sa aking katawan. Pero kahit ganun, nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi ako pinabayaan ng kapatid ko. Inalagaan niya ako at ginamot. Yun lang ay sapat na para maibsan ang lahat ng sakit at hapdi na dulot ng panggugulpi sa akin. Ngunit makalipas ang ilang gabi, tila nagbago ang ihip ng hangin. Umuwi si Tiyo Hari na halos himatayin sa takot. Maputlang maputla ang kanyang muka at nanginginig ang buong kalamnan. Hayon sa kanya, may humabol daw sa kanyang isang dambuhala at mabangis na baboy ramo sa masukal na bahagi ng kalsada. Nagtaka naman kami dahil sa gitna ng semento at mga kabahayan, wala namang ganoong hayop doon
Nang suriin namin ang kanyang binti, may malalim itong sugat. Bakas nga ng matatalim na pangil na tila bumaon hanggang buto. Dahil sa takot at trauma na lumabas at mangyari ulit yun, minarapat niya na sa loob na lang ng bahay siya mag-imbita ng kanyang mga kainuman. At doon, sa gitna ng usok ng sigarilyo at amoy ng alak, lumabas ang pinakamaitim niyang kulay. Alam mo, Harry, magaganda pala ang anak mo. Lalo na yung si Dahlia. Dalagang dalaga na. Kita mo ang hubog. Siguradong maraming nagkakandara pa dyan. Anak, para sabihin ko sa'yo, hindi ko anak yan. Katulong lang yan dito. At huwag niyong pupurihin dahil malandi yan. May nobyong lalaki nga yan na pinalayas ko dahil walang kwenta. Aba, sayang naman. Napakaswerte ng lalaking yon kung ganyan kaganda ang nobya niya. Swerte, walang libre sa mundong ito. Sabi ko sa lalaking yon, bago niya mahawakan ng isang yan, dapat may kapalit na pera. Habang nakikinig ako mula sa madilim naming kusina, kumukulo ang dugo ko, Misteri. Hindi ko akalaing ang taong itinuring ni Mama na tagapagligtas ay ituturing akong isang kagamitang pwedeng ilako sa kung sino. Nang nakahiga na kaming dalawa ni Hilda, matapos ang inuman, biglang pumasok si Tio sa aming kwarto. Hoy, Hilda anak, halika, aalis muna tayo. Ha? Bakit? Ano pong gagawin natin? Saan tayo pupunta ng ganitong oras? 11:11 na ng gabi ah. Saan po tayo pupunta, Tio? Hindi ka kasama, Dahlia. Asa ka pa? Kami lang dalawa ni Hilda. Mamamasyal muna kami. Nagugutom ako. Halika na anak, bilisan mo. Napilitang sumunod si Hilda sa lasing niyang ama. Naiwan naman akong mag-isa, balisa at may mabigat na nararamdaman sa dibdib. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Nagdarasal na lumipas na ang gabing ito. Pero ilang minuto pa lamang ang nakakalipas bago pa man ako tuluyang dalawin ng antok. Naramdaman ko ang isang malagkit at magaspang na kamay na gumagapang sa aking bewang patungo sa aking mga hita. Napabalikwas ako sa gulat at paglingon ko, nakita ko sa tabi ko nakahiga rin ang isa sa mga kainuman ni Tio kanina. Bakit po kayo naririto? Lumabas po kayo! Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Umalis na po kayo rito! Lumayo po kayo sa akin! Ay, huwag ka nga arte-arte. Ang sabi ng tiyo mo maaga kang araw kumire. Hindi po totoo yan. Umalis na po kayo bago ko po kayo isumbong kay Tio. Nagpapatawa ka ba? Siya nga ang nagbigay pahintulot sa akin na pumasok dito. Sa tingin mo, bakit sila biglang umalis? Abay, napakalaki ng binayad ko sa tiyo mo para matikmang kita. Kaya huwag ka nang mag-arte-arte dyan. Agad niyang tinakpan ang bibig ko gamit ang kanyang mabahong kamay. Nagpumiglas ako. Ang mga luha ko ay dumadaloy na sa aking pisngi habang pilit niyang tinatanggal ang aking kasuotan. Tulong! Tulungan niyo ako! Misteri, akala ko iyon na ang katapusan ng aking dangal. Pero sa gitna ng aking pakikipagbuno, isang malakas na tunog ang biglang gumulantang sa amin. Mula sa bintana, isang itim at dambuhalang nilalang ang bumagsak sa sahig. Hindi ito tao. Ang mga buto sa katawan nito ay nakalabas at naglalakihan, tila isang kalansay na binalutan ng itim na balat na tila uling. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang nagniningas na baga. Sa isang iglap, binitawan ako ng lalaki dahil sa takot. Ngunit bago pa man siya makatakbo, agad siyang sinunggaban ng nilalang.
Isang malakas na ungol na tila galing sa ilalim ng lupa ang kumawala sa nilalang habang ibinabaon nito ang kanyang matatalim na kuko sa tiyan ng lalaki. Misteri, ang kaninang abusado at bastos na lalaki ay wala nang nagawa kundi ang sumigaw sa tindi ng sakit habang kinakaladkad siya ng nilalang patungo sa kadiliman ng gabi. Pero misteri, akala ko sagad na yung kasamaan ni Tio Hari. Pero mas matindi pala ang balak niya. Isang araw, pilit niya akong isinasama sa isang establishmento. Gusto niya akong pagtrabahuhin bilang isang hostess. Ayon sa kanya, hindi daw sapat ang padala ni Mama kaya dapat na akong magtrabaho rin at tumulong sa kanya. Dito ako nagsimulang pumalag ng husto. Hinding-hindi ko hahayaang tapakan niya ang huling piraso ng aking pagkatao. Pero dahil sa pagsuway ko, nagdilim ang kanyang paningin. Hinablot niya ang aking buhok at kinaladkad ako patungo sa gitna ng sala. Doon, sa harap ng umiiyak kong kapatid na si Hilda, ay inundayan niya ako ng sunod na sipa at sampal. Papa, tama na po. Maawa po kayo kay Ate Dahlia. Manahimik ka nga, Hilda. Para sa atin din itong ginagawa ko. Kailangan natin ng pera. At itong babaeng to, ito ang malas sa buhay natin. Dahil sa kanya, nag-away kami ng nanay niyo. Pero Papa, sobra ka na. Huwag kang makialam dito. Nang akmang hahampasin na naman ako ni Tio, bigla na lamang kaming nakarinig ng isang pamilyar na boses. Itigil mo na yan, Hari. Nagulat kami nang bigla na lamang sumulpot si Kuya David. Ba't? Anong ginagawa mo dito? Hoy ikaw, huwag kang makikialam kung ayaw mong madamay. Misteri, dito ko nasaksihan ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sa harap ng aming mga mata, ang katawan ni Kuya David ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga buto ay tumunog ng malakas, naglagutukan, parang mga kawayang nababali. Ang kanyang balat ay naging kasing itim ng uling at ang kanyang mga kuko ay humaba na parang sa balisong. Siya, Misteri, siya ang nilalang na nagligtas sa akin noong gabing muntik na akong pagsamantalahan. Aswang! Aswang ka! Isang malakas na hampas ang ginawa ni Kuya David kay Tio, dahilan para matumba ito. At sa isang iglap, nasa ibabaw na ni Tio si Kuya David, handang itarak ang mahaba niyang kuko. Huwag David! Maawa ka sa kanya! Huwag mo siyang papatayin! Nagulat kaming lahat nang biglang bumukas ang pinto sa likuran at isang pamilyar na boses ang pumigil sa lahat. Nay? Nanay, umuwi ka! Napatulala kaming lahat. Si Mama, umuwi pala siya galing abroad nang mabalitaan niya mula sa mga sumbong ni Hilda ang kalupitan ni Tio. Pero ang mas ikinagulat namin ay nang lumapit siya kay David na parabang hindi siya nagulat sa anyong kaharap niya at kilalang kilala niya ito. David, pakiusap. Huwag sa harap ng mga anak ko. Huwag sa harap ng anak mo. Anak? Anong ibig mong sabihin? Mama, hindi ko maintindihan. Anak, patawarin mo ko kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat ng katotohanan. Ang kaharap mo ngayon, si David, siya ang tunay mong ama. Ano? Paano nangyari yun? Paano ko siya naging ama? Oo nga, Mama. Paano naging tatay ni ate si Kuya David? Parang bata pa naman si Kuya. Mukha lang siyang binata dahil sa kanyang anyo na bahagi ng kanilang lahi. Pero ang totoo, mas matanda pa siya sa ating lahat. Kahit sa papa mo, mas matanda pa siya rito.
Tumakas lang ako noon dahil ayaw kong kunin ka ng pamilya nila at palakihin bilang isang aswang. Nilayo kita at hindi ko akalain na makalipas ang ilang taon, matutunton niya pa rin tayo. Pero Belinda, wala akong intensyong bawiin si Dahlia mula sa'yo. Gusto ko lang siyang alagaan mula sa malayo. Gusto kong siguraduhin na hindi siya nasasaktan ni naman. Pero habang nagmamatsyag ako, napansin kong hindi maganda ang trato sa kanya ng asawa mo. Kaya hindi ako makatiis. Hindi ako pwedeng manood na lang. Sa mga oras na yon, Misteri, hindi ako makawala. Ang dugo pala na dumadaloy sa ugat ko ay dugo rin ng isang aswang. Akala namin ayos na ang lahat, pero sa gitna ng aming pagkabigla, biglang bumangon si Tiyo Hari mula sa sulok. May hawak siyang balisong at sa isang iglap. Sabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko! Salot ka talagang baka! Hindi dapat mabuhay ang isang aswang na tulad mo! Naramdaman ko ang hapdi ng tumusok na balisong sa aking tiyan at ang init na dugo na dumadaloy mula rito. Napaluhod ako at bahagyang nanghina. At dahil sa galit at pagkabigla ng aking tunay na ama na si David, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mabilis pa sa kidlat, sinunggaban niya ang leeg ni Tiyo Hari at ibinaon ang kanyang mga pangil. Pinanood namin ni Hilda at ni Mama habang hinahatak ni Papa ang walang buhay na katawan ni Tiyo Hari patungo sa kakahuyan. Bago siya tuluyang mawala sa dilim, lumingon siya kay Nanay sa huling pagkakataon. Belinda, alagaan mo ang mga anak mo. Ako naman, Misteri, ay nagulat dahil sa mabilis na paggaling ng aking sugat. Dito ko tunay na napatunayan na mayroon nga akong lahi ng isang aswang. Mula noon, hindi na namin siya muling nakita sa kanyang anyong tao. Si Nanay ay nanatili na sa aming piling. Sa tulong ng perang naipon niya at sa pagtutulungan naming magkapatid, nakapagpatayo kami ng maliit na tindahan na sa awa ng Diyos ay lumago. Pero Misteri, alam kong hindi kami pinabayaan ni Papa David. Isa o dalawa sa isang buwan, laging may nag-iiwang regalo sa tapat ng aming pinto. Minsan ay sariwang mga prutas, pera at minsan mga gamit na pangangailangan namin. Alam naming tatlo kung kanino galing ang mga iyon. Hanggang ngayon, Misteri, palaisipan sa akin kung bakit wala akong nararamdamang kakaiba sa aking sarili. Ilang dekada na ang lumipas at hinanda ko na rin ang aking sarili kung anong pagbabago ang mangyayari sa aking katawan at pag-iisip dahil sa dugong nananalaytay sa akin. Maging si Mama ay hindi rin alam ang mangyayari, pero umaasa ako na kaya kong kontrolin kung anuman ang uhaw na mararamdaman ko. At hanggat maaari, mamumuhay ako na parang sa isang normal na tao.